Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwalhatin, biyaya't pagliligtas sa ating nagugupiling sa salaysangawin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dalugin, dalugin natin sa bahay, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa kataasan, puri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi.
ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwid o baga, sa mga looban ng bahay ng Diyos na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon sapagkat kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Luwalhatiin natin siya sa kanyang sanktuaryo. Luwalhatiin at purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin siya ayon sa kanyang marilab na kadakilaan at purihin ng bawat bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasisimulan ang pagpupuri natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 37 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus, siyang patnugot, lalagi ng nagtatanong sa atin ay nagkukukop upang tayo ay mga lubos. Siya ang tunay na ilan sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nakatirilan. Siya ay ating hanapin saan man tayo dumating. At sa puso ay ibiling ng sasalay di magupiling. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nakadirigan. Nilinis tayo ng dugo, nilinis
nakadirimlan, walang kaligtasang ganap sa mundo ng dusa sa ulap. Liban kay Jesus na iyak na namatay dahil sa lahat. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nakadirimlan. Ipagpatuloy po natin ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa marangal at malinis na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Numero 49 ang atin pong susunod na aawitin. Hangad mo bang ikaw ay maligtas? Lumapit ka na sa kay Jesus, sa kasalanan mo maalipin. Ang tanging
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng mga propeta sa bansa ng Israel. Pinagtapatan ka din po at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ng amin pong minamahal na Ama at ng aming Ina. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po kami muli. Una, dito sa iyong munti, Maralita, bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng aming mga kaibigan, na araw-araw po sa iba't ibang kaparaanan sa pamamagitan ng pinalago mong karunungan sa huling araw, kinakatok mo rin po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kalooban, tinawag mo rin po sila at inilalagay mo sa iyong banal na iglesia. Kasama rin namin ang mga tunay mong mananamba sa espiritu mo po sa iyong katotohanan, na bagaman ang kani-kanila pong mga pangalan ay hindi po na sasambitla ng iyong hamak na lingkod. Amang banal, walang bagay na hindi mo po nalalaman. Kami po ay sama-samang nagtitiklop ng aming mga tuhod at ipinaiilang lang po namin sa iyo sa Huwebes ng gabing ito, una sa lahat, ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo sa mga araw na mabilis, ngunit nilipos mo po kami ng buhay, kagaling at kalakasan at magagandang kapalaran. Salamat Panginoon, wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramtan. Pinalalakas mo't pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po na patuloy mo pa rin kaming pinakakain, pinaiinom ng iyong mga salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Tutulungan mo lamang kami, Amang Banal, na sa araw-araw po ang lahat ng iyong mga palatuntunan ay magamit naming pananggalang at sandata sa pakikisalamuha namin dito po sa ibabaw ng magulo at mandarayang sanglibutan. Makapaglingkod kaming lahat ng walang kapaimbabawan, masunod namin ang iyong mga banal na kalooban kung papaano sa langit. Ito po ang aming maisakabuhayan hanggang sa matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Jesus, salamat din po. Hindi mo pinabayaan ang aming sariling mga kabiyak ng puso. Iningatan mo rin po ang aming mga anak, ang aming mga manugang at mga kamag-anakan sa laman. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Patuloy mo kaming binibiyayaan, pinagbubuksan mo kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Isang bagay po ang una sa lahat ay aming inaasahan at idinadalangin sa iyo. Maawat mahabag ka sana, Panginoon, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya
at tuluyan mo sanang pagkalooban ang bawat isa sa amin ng liwanag ng iyong katotohanan. At sa mga huling araw na ito, tulungan mo kaming lahat na maging mabubuting bahagi kami ng iyong espiritual na katawan, at kami man po ay maging mumunti mong kasangkapan sa pamamahayag ng Ebanghelyo sa buong sangtinapan, sa buong sanglibutan, sapagkat nalalaman po namin ito ang dahilan kung bakit kami po nilalang mo dito sa magulot mandarayang sanglibutan. Amang banal, sinasamba ka namin, pinupuri namin ang iyong maluwalhating pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan. At sa Huwebes po ng gabing ito, kung kami po'y nagkulang, kung kami nangagkasala sa iyo, sa mga araw na ipinautang mo po sa amin, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito'y sinasampalataya na namin na muli mo pong kakasangkapanin ang tinig, ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, gawin mo po sana siyang unang-unang sumasampalataya sa lahat ng iyong mga itinuturo't iniaaral, at langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito po'y dumating sa iyong mga tupang nawawaglit sa iyong daan, bibigyan mo rin ng bisa at kapangyarihang tumubo sa kanilang mga puso't isipan. Sila pong lahat ay magbalik loob sa iyo, pagsisihan ang lahat ng kani-kanilang kasalanan, at nang sa gayon marami kaming sasalubong sa iyo sa nalalapit mo pong ikalawang pagparito sa ibabaw ng sanglibutan. Habang kami nangakikinig, dalawin mo po kaming lahat sa loob ng aming sariling tahanan. Pagalingin mo po ang maraming sa amin, pinasasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, at bigyan mo sana ng magagandang pinagkakakitaan ang maraming sa amin naghihikahos at naghihirap sa araw-araw, at tutulungan mo po ang iyong mga lingkod na patuloy na pong nagsisitandat ng hihina, na nalalaman po naming malapit na rin ang aming mga pagtulog sa aming mga libingan. Una na nga po na iyong hihipuin, pagagalingin at palalakasin, daragdagan pa ng maraming araw ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at kapatid na Glenda. Huwag mo rin po sanang pabayaan si kapatid na Expectacion, si kapatid na Mirna at Mercedita, at si kapatid na Mary Jane. Dumadalangin kami sa iyo, Ama, pati ng mga iba pang mga lalaki at mga babae na naroon po sa iba't ibang bansa at iba't ibang mga bayan, na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na nabanggit ng iyong hamak na lingkod. Dagdag na isinasamo namin, hihipuin mo rin po silang lahat, palalakasin, pagpapalain, daragdagan ng marami pang mga araw. Bibigyan mo rin ng kapayapaan ang kani-kanilang sariling mga sangbahayan. Ang lahat po ng ito'y ipinakikiusap namin ng buong kapakumbabaan sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw namin na mga kapatiran, mga kaibigan po namin, at lahat ng ating mga tagapakinig, tayo po ay magpapasimula na. Husayin na po natin ang ating sariling mga kaluluwa sa ating sariling mga tahanan. Tawagin na po natin ang ating mga minamahal sa buhay, at huwag po nating ikakahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na nga po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
na ito po ang kanyang banal at espiritual na katawan na kanya pong ililigtas sa kanyang ikalawang pagparito. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga Biblia, at atin pong pasisimulan ang banal na aralin na inihanda sa atin ng Panginoong Hesus magmula po doon sa kanyang kaharian sa langit at ipinadala sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Buksan po natin ang aklat ng Filipos sa kanya pong Kapitulo 1 at versikulo 21. Pabayaan po ninyo na basahin ko muna sa King James Version na pinanggalingan po ng ating Tagalog. For to me to live is Christ, and to die is gain. Sa Tagalog po, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Wala pong pagbabago. Iisa po ang Espiritu na ibig na dito ay ituro sa atin ng Panginoon. Na dito po ay ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Sa mga noon ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam natin, si Apostol Pablo ang nangaral sa labas ng bansa ng Israel. At siya nga po sa ayos ng samahan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamatnubay ng ating Panginoong Jesucristo. At ito nga po ang ibinangon ng Panginoong Jesus, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Nang wika ng paksa 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano po baga ang sanhi? At ang talatang ito ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran na noon ay nasa Filipos, mga tagapakinig. Sa una pong katanungang ito ay atin din namang basahin ang kasagutan. Sa Romanos po, Kapitulo 8, versikulo 28. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwidbaga, niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ano po ang sagot ni Apostol Pablo din po naman sa ating unang tanong, bakit ang talatang ito, Filipos 1:21, ay ibinangon sa atin ng Diyos para sa atin sa huling araw na ito, sa Huwebes ng gabing ito, ayon po sa itinuturo ng Santong Sulat. Nalalaman natin ang wika ni Apostol Pablo rin, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang lahat po ng bagay, meron pong tinatawag na kaugnayan sa isa't isa at merong dahilan ang bawat bagay. Ang ibig sabihin, kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang, merong dahilan. At ang dahilang ito, para sa ikabubuti, sa makatwidbaga, ng mga tinawag. Sino ang mga tinawag? Yung mga kaanib nga po sa Iglesia ng Diyos, na sa pagkakataong ito na naroroon sa Pilipos ng kanilang mga kapanahunan. Ang lahat ng mga bagay bunga lamang ng dahilan. At ang dahilan nga po ay upang ikabuti ng mga anak ng Diyos. Kaya ipinakikilala ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang.
na kung ating lubos na uunawain, tayo pong mga tao, kailangan po mabuhay tayo sa tinatawag na kaparaanang ang Panginoong Hesukristo ang sumasa atin. At kung tayo mabubuhay na ang ating ikinabubuhay ay ang Panginoon, mamatay man tayo, meron tayong tinatawag na kapakinabangan. Ano nga po baga? Ang mga dahilan pa, at ito ay isinulat ni Apostol Pablo ng kanyang kapanahunan sa Filipos 1:3. Ito po, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo ay aking naaalaala, na parating sa bawat daing ko, ito po ang dahilan, no? Sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Kapag naaalaala ni Apostol Pablo ang mga kapatiran noon, sa katunayan po, hindi lang sa Pilipos, alam natin, nakapagtayo rin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Apostol Pablo ng Iglesia ng Diyos sa Corinto, sa Roma, sa Thessalonica, at kung saang-saang dako. At ayon sa kasaysayan, umabot pa si Apostol Pablo hanggang sa Espanya. Ngunit ang ating pinag-aaralan, ang kanyang mga pananaig, ang kanyang mga dalangin at mga pagpapasalamat sa Diyos ay para dito sa mga kapatiran, hindi lang sa Pilipos, kundi sa iba't ibang dako ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na parating sa bawat daing ko, 1:4 ng Pilipos, ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Ito po, sa lahat ng kapatiran. 1:5 ng Pilipos din. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, ang mga kapatiran, lalo na nga dito sa Pilipos, kasama pala ni Apostol Pablo at hindi nakakalimot sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At nalalaman naman natin kung bakit nga si Apostol Pablo tinawag ng Panginoong Hesukristo sa daang Damasco. Kung natatandaan ninyo ang kasaysayan ng buhay ni Pablo, pinagpapapatay niya, nililipol, ibinibilanggo ang Iglesia ng Diyos. Ngunit, kinasihan siya ng kahabagan ng Panginoon. Siya'y tinawag at siya po ay ginawang ilaw sa kahintilan. At siyang nagbukas ng mata ng puso, nagbigay ng kaliwanagan sa mga anak ng Diyos na noon ay nadaraya ng iba't ibang pananampalataya, iba't ibang relihiyon. Una na nga ang relihiyon pagano na siyang lumaganap noon sa buong sanglibutan. At dito nga po sa Pilipos, sinasabi niya, sila ay nakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw nang sila'y mga bautismuhan at hanggang ngayon, hanggang noon. At sa 1:6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, nang nagpapasimula sa inyo, ng mabuting bagay. Alin yung mabuting bagay? Ay yung pangangaral ng Ebanghelyo. Lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Ibig lang sabihin hanggang ikalawang pagparito. At sa 1:7, gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibhasa sa aking mga tanikala at pagsasanggalang, at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Amen. Nakuha natin ang pinaka sentro ng ating pag-aaral
Pilipos 1:21, saganang akin ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga ginawa niya ang talatang ito, ipinadala sa mga taga-Pilipos. Una, ipinagpapasalamat niya sa Diyos at sa kanyang mga pananalangin laging ang mga kapatirang ito na mula nang sila'y magsitanggap ng bautismo ay hindi nakakalimot sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Napakaliwanag po, kayong lahat kasama ko na may bahagi sa biyaya. At kung alin yung biyaya, alam po naman natin, Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas ayon sa Panginoong Jesucristo, sila ang mga maliligtas. At ito nga, yung mga taga-Pilipos na ito, hindi nakakalimot sa pangangaral ng Ebanghelyo, meron silang biyaya kaparte ng tinatawag na Apostol Pablo. Kaya ang kanyang ibinangon 1:21 na pinakapaksa natin sa mga araw na ito, saganang kanya ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Pag namatay, tayo o ang sinuman na katulad ng mga taga-Pilipos at katulad ni Pablo na namatay na nangangaral ng Ebanghelyo, ang mamatay ay pakinabang. Biyaya. Alin nga yung biyaya? Ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ano po ang isang bagay na tiyak na natutuhan ng mga taga-Pilipos, ng mga lingkod ng Diyos? Hindi lang sa Pilipos, kung hindi sa iba't ibang dako noon na mayroong iglesia ng Diyos, na sila ay kasakasama ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ano ba ang nangatutuhan nila sa Panginoon sa pamamagitan ng itinuro sa kanila ng mga apostol na katulad din naman ni Apostol Pablo? Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 10, sapagkat tayo ay kanyang gawa. Si Pablo din po ang dito'y nangungusap. At dito po, ang sulat na ito'y para naman sa iglesia ng Diyos na nasa Efeso. Hindi na po ito yung mga taga-Pilipos. Ngunit, alam natin, iisa lang ang iglesia. Maging Romanos, Filipos, Thessalonica, at kung saan-saan, ang lahat po ng mga iyan, mga kapatid, iisang iglesia lang. Yan ang iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. Kaya dito po sa ating pag-aaral, tanggapin natin at ating kilalanin, wala na pong ibang iglesia. Ayon po sa Biblia, iisa lang ang katawan. Ang katawan na siyang pinangunguluhan ng Panginoong Jesucristo, Kolosos 1:18. At si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. At kung alin yung iglesia na yon, yun po ang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32, ng kanyang sabihin at isinulat ng evangelistang si Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, malaking bato, apandisrak sa Bibliang Ingles, itatayo ko ang aking iglesia at hindi magsisipanaig laban sa iglesia ang mga pintuan ng Hades. Magmula po noong anyo 32 hanggang ngayon, 2016, buhay po ang iglesia. At ang Panginoong Hesukristo po ang obispo, pastor natin dito. Unang Pedro 2:25, tayo gaya ng mga tupang nangaligaw, iniligaw tayo ng mga mandarayang mga leader ng mga iglesia at mga relihiyon. Ngunit nangabalik tayo sa pastor, sa obispo ng ating mga kaluluwa. Sino nga ang pastor? Obispo ng ating kaluluwa. Di ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya po ang ulo ng iglesia, ulo ng katawan. Ano nga ang pangalan?
Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, tinutularan na lamang natin unang Tesalonica 2:14. Ano nga ang isang bagay na nangatutuhan ng mga iglesia ng Diyos nung araw pa man din? Efeso 2:10, ito. Sapagkat tayo ay kanyang gawa, ito po, tayong mga tao, ginawa tayo ng Diyos. At alam naman natin kung paano tayo ginawa, hindi tayo ginawa sa pamamagitan ng salita. Ang Diyos, kumapal ng alabok, inanyuan ang kanyang larawan, at hiningahan tayo ng hininga ng buhay. Alam natin yan. At tayo, hindi tayo binigyan ng larawan ng mga unggoy, ng mga gorilya, ng mga kung ano-ano. Na tulad ng itinuturo ng mga tao, na sinusunod ng napakaraming mga tao ngayon, yung tinatawag na Darwinian theory, na tayo nang galing daw sa unggoy, sa gorilya. Ay hindi po namin kinikilala ang gayong mga aral, sapagkat yun po ay sinsay sa katotohanan. Tito 1:14. At kung sinsay sa katotohanan at kasinungalingan, San Juan 8:44 ang wika ng Panginoon mismo, yan ay sa amang diablo, sinungaling. At kung sa amang diablo, sa makatwid, yan ay utos aral ng mga demonyo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. Tayo'y kanyang gawa. Nang tayo'y magawa na, kanino tayo inilalaan ng Diyos? Ituloy natin. Ikalawang bahagi ng Efeso 2:10. Na nilalang kay Kristo Jesus, para tayo kay Kristo. Hindi po tayo para sa tao. Hindi po tayo para sa Papa sa Roma. Hindi po tayo para kay Birhen Maria. Hindi po tayo para sa mga apostol. Hindi po tayo sa mga sugong anghel, sa mga diksyonaryo ng Biblia na higit na pinupurit, sinasamba, kinikilala ng mga tao. Nilalang tayo kay Kristo Jesus. Ano nga ang dahilan? Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito po ang dahilan, mga kapatid. Kaya sa paglalang ng Diyos sa tao, tayo ang pinakamahalaga sa kanyang mga nilalang. Hindi tayo nilalang sa pamamagitan ng salita o ng laway. Nagtrabaho ang Diyos, naghirap ang Diyos, inanyuan tayo ng kanyang larawan, sapagkat tayo nga ang pinakamahalaga. Bakit? Nilalang tayo para sa Panginoong Hesukristo. Paano tayo magiging para sa Panginoong Hesukristo? Para sa mabubuting gawa. Ano ba ang mabubuting gawa? Ano ang mabuti? Romanos 7:12. Ang utos ng Diyos banal, ang utos ng Diyos ay matuwid at mabuti. Ayan, nilalang tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng larawan, ng kanyang sariling larawan, hindi para tayo sumunod sa sinumang tao, kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Susundin natin ang kanyang mga kautusan, ang kanyang tinatawag na mga gawa na banal, matuwid at mabuti, inihanda ng Diyos bago pa nilalang ang lahat ng mga bagay para na siya nating lakaran. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Kaya nga, ayon pa rin po kay Apostol Pablo, lahat po baga naman ng mga tao o mga kapatiran na noon sa loob ng iglesia, nakakatugon sa ninanasa sa kanila na dahilan ng pagkalalang sa kanila na kailangan lumakad sa lahat ng mabubuting gawa. Na ang marami nga sa mga kapatiran noon na isinasama ni Apostol Pablo sa kanyang mga pananalangin at pananaing sa Diyos at ipinagpapasalamat, na ang marami sa kanila ay kasakasama ni Apostol Pablo sa pangangaral at hindi sila natitinag. At sa katunayan nga,
Ang isa pa sa mga bagay na kanilang natutuhan sa Hebreo 13:16, kung paano ang isang tao ay mabubuhay kay Kristo sapagkat ang ating paksa, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Natutuhan nating tayo nilalang kay Kristo para lumakad sa lahat ng kanyang mga kautusan, at ang mga kautusan na isa sa itinuro sa kanila, Hebreo 13:16, to do good, ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa utos ng Diyos, and to communicate, ang pangangaral, pamamahayag. Forget not, for to those sacrifices God is well pleased. Huwag ninyong kalilimutan ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral ng Ebanghelyo. Sa gayong mga sakripisyo, offering, mga handog, yun ang paglilingkod natin sa Diyos. Ang Panginoon ay nalulugod sa atin. Yan ang isa sa kanilang natutuhan. Ngunit, ang tanong natin, lahat ba ng mga kapatiran ay naging tapat? Kaya nga po, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang paksang ito ibinangon sa atin. Para sa akin, ang wika ni Apostol Pablo, Filipos 1:21, ang mabuhay ay si Kristo. Paano ba nabuhay ang Panginoong Jesucristo? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito kung hindi upang gawin ko ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Naparito ako para hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. At kung paano nga niya hinanap, ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Ang paggawa ng mabuti, pagsunod sa kalooban ng Ama na nasa langit, hanapin ang kanyang mga nawawalang tupa, at ang pamamahayag, magkasama po yun. Yun ang natutuhan ng mga kapatiran sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi lang sa mga taga-Pilipos. Kaya nga marami nakasama ni Pablo ayon sa kanya. Ayon sa ating mga napakinggan, mga tagapakinig, nangangaral po ang mga taga-Pilipos sa pulpa ng una at hanggang ng kanilang mga kamatayan. Hindi natinag sa pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat yun din naman ang natutuhan nila sa ating Panginoong Jesucristo na mga halimbawa na kanyang iniwanan sa atin. At yan ang paraan ng pag-ibig natin sa ating mga kapwa-tao. Ang unang utos na babatid natin, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong buhay, buong lakas, buong isip. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano ang isang napakahalagang pag-ibig? Ang pangangaral ng Ebanghelyo upang ang maraming mga tao na nabihag ng kadiliman, maalis sa kapangyarihan ni Satanas at mapasama sa tinatawag na Iglesia ng Diyos na ililigtas ng Panginoon sa ikalawang pagparito. Efeso, Kapitulo 5:23, Kapitulo 5:23 at 25. Mga tagapakinig, si Kristo ang ulo ng katawan. Mga babae, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa iglesia. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ang Panginoon ang ililigtas lang yung iglesia, yung katawan na kanyang binayaran ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng Mga Gawa 20:28. Ngunit ang ating mga katanungan, meron man namang mga kapatiran na hindi nakatugon sa ating paksa na ibihis si Kristo, ang ipangaral, ang katotohanan o ang Ebanghelyo. Buksan natin ang Filipos, Kapitulo 1, versikulo 15. Ang unang bahagi, tunay, ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian, pagkainggit, at sa pakikipagtalo. Noon pa man, hindi po lahat ng mga kapatiran nakatugon sa tinatawag na
pagkakalalang sa kanila ng Diyos na magkaroon ng pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at sa pagsunod sa mga utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Sapagkat dito'y pinatutunayan ni Pablo, merong mga ilan, mga ibang kapatiran o mga tao noon, ipinangangaral si Kristo sa kapanaghilian. Yung ibang kapatid nangangaral, pero dahil sa pagkainggit, marahil nainggit kay Pablo, marahil nainggit kay Timoteo, kay Tito. Alam naman natin si Pablo, may mga nakasamang mga tinuruan niyang mga kabataang mga ministro. Marahil ang iba naman gustong itayo yung kanilang sarili at nangaral din sila sa kanilang sariling pamamaraan, pero masama, na naghili, nainggit, at sa pakikipagtalo. Noon pa man, mga kapatid, meron ng mga grupo ng mga tao na kung ihahambing natin sa huling araw na ito, yan po ang mga iglesia na mahilig sa mga debate dito, debate dyan. O kamukha nung nalalaman natin, meron dictionary daw ng Biblia, itanong mo kay ganun, itanong mo kay ganyan. At kapag nakikita ko yan sa YouTube, pinapatay ko kagad, inililipat ko ang channel dahil hindi ko nagugustuhan. Para bagang yung loob ng kanilang templo ay parang logrogis, sa pula, sa puti. Parang sabungan. Napakagulot, napakaingay. Samantalang, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At ang Panginoong Jesucristo, kailanman, tandaan ninyo, hindi siya nakipagdebate. Siya nga po ay nagtatago pa upang makaiwas sa mga pagmumulan ng mga kaguluhan. At ang iba naman, ituloy po natin ang pagbasa sa Pilipos din 1:17. Itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat. Yung iba naman, pinangangaral daw si Kristo pero grupo-grupo. Kaya dito po, makikita ninyo, kaya dumami ang relihiyon. Kaya nagkawatak-watak ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na hanggang ngayon nga po, itong nangyayari. O kamukha nang nakikita natin yung iglesia ng tao. Nagkaroon ng katiwalian. Nagkaroon ng paghahayag ang mga ministro. Pinagtititiwalag sila. O anong gagawin ng mga itiniwalag? O edi magsasama-sama yun. Magtatayo ngayon yun ng ibang iglesia uli. Kaya dumami ang mga relihiyon. Itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat. At sa 2 Korinto 2:17, ano ang tinatawag na higit at pinaka masamang dahilan kung bakit may mga kapatiran, maging noong araw pa man, panahon ng mga apostol, na nagsihiwalay sa katotohanan at sila po ay nagsama-sama dahil sa kapanaghilian, dahil sa pagkainggit, at dahil sa pagkakampi-kampi. 2 Korinto 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Eto, kinakalakal, kinukwarta, ipinagbibili ang salita ng Diyos. Ano ba yan? Pagka nauungkat na yung salita tungkol sa kalakal, commercialism, kwarta, salapi, ano sinasabi rin ni Apostol Pablo tungkol sa salapi? Unang Timoteo 6:10, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasalanan, ng katampalasanan. The love of money is the root of all evil. Ayan po, napakaliwanag. Pinakapulot dulo, yung palang salapi. Kaya maraming relihiyon, makikita ninyo, nagbebenta ng mga larawan, iskayola, pilak, ginto, papel, kung ano-ano. Kayo na nakakaalam kung sino-sino ang mga yan. Papaano pa po baga?
lubos na nililiwanag ni Apostol Pablo ang mga maling ginagawa maging noong araw at hanggang ngayon, 2016 na, kitang-kita pa rin natin ang mga tinatawag na pagkakamali at mga katiwalian ng mga maraming mga taong nagsasabing sila ang katotohanan, kami ang Kristo, nariyan ang Kristo, na ang mga ito ay mga bulaang Kristo ayon sa Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5. Basahin po natin ang Filipos 3:17. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon. Ayan. Tandaan ninyo, sino? Yung nagugrupo-grupo. Tandaan ninyo, sino? Yung ipinagbibili ang mga salita ng Diyos. Yung sapilitan. Yung mga tinatawag na pag-aabuloy, ikapo. Anibersaryo dito, anibersaryo dyan, fundraising dito, fundraising dyan. Tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon. Ayun, sa halimbawang nakikita ninyo sa akin, ang ibig niyang sabihin, ikumpara ninyo ako sa kanila. Ako ba'y nagbebenta sa inyo ng kung ano-ano? Ako ba'y naging salapian? Pinilit ko ba kayo? Dito ipinakikilala ni Pablo, tandaan ninyo yung mga taong gayon. Yung nagkakampi-kampi, yung mga inggitero, tandaan ninyo. Yung grupo-grupo, yung nagbebenta ng kung ano-ano, ikumpara ninyo ako ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sa maraming mga talata, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi namin kayo nilinglang. Hindi namin kayo siningil. Hindi namin kayo pinuwersa, pinilit. Sa katunayan nga sa 2 Korinto 9:7, napakaliwanag, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi sa pilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngayon naman, nakikita mo meron pang obispo riyan, tinutukuhan. O ikaw, Pedro, 4,000. O ikaw, Jose, 3,000. O, nako, Panginoon, puro kayo salapian. Nilalahat ko na lahat ng relihiyon. Magmula Katoliko, Katolisismo hanggang Protestantismo, sa lahat ng mga iglesia na itinayo ng tao, salapi, 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 ugat ng lahat ng katampalasanan. At sa 3:18 ng Filipos din po, sapagkat marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo, na may pag-iyak, sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Yan ang mga antikristo. Meron pa po ba namang maaasahang anuman? Meron bang maaasahan yung mga iglesyang iyan, yung mga taong iyan, na hiwalay sa katotohanan, na ang mga iyan, ayon pa man din kay Apostol Pablo, sulat niya kay Timoteo, sa kanyang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1, sa huling araw, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig, mahihikayat sa mga utos ng mga demonyo. Sapagkat sabi nga ni Apostol Pablo, hindi katakataka, si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi ko nababasahin sa inyo. Yan yung mga, si Satanas mismo, ang nasa kanila. May maaasahan ba ang mga relihiyon na yan? Romanos 3:12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. They are all, sa Bibliang Ingles, Romans 3:12, King James, may maaasahan ba yung mga taong yan? They are all gone away, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable. Amen. Sa Tagalog, lahat sila nawalan ng tinatawag na wika nga kasaysayan. Sa Tagalog nakalagay lahat sila na nawalan ng kasaysayan. Pero sa English, they all become unprofitable. Kaya nga, ayon sa ating paksa 1:21 ng Pilipos, sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay profit, pakinabang. Yung mga
sumunod sa mga utos-aral ng mga demonyo, unang-una na nga, yung mga iglesyang ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ituloy ninyo unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. Pinagbabawal ang pag-aasawa ng mga mangangaral o sa demonyo. O yung mga iglesyang vegetarian ka, bawal ka ang karne. Sa demonyo. They all become unprofitable. Walang pakinabang. Kung walang pakinabang, ano ang kanilang kahihinatnan? 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan, 3:19 ng Pilipos, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, stomach God, at ang kanilang kapurihan, puro honor, puro glory, puro kalwalhatian nila. Ang kanilang wika nga, kapurihan, ay nasa kanilang kahihiyan. Kaya sila, makikita mo, yung mga papa sa Roma nila, cardinal nila, arsobispo nila, puro nasa nasa front page lahat yan. At yung mga protestante, ganun din, Doctor of Divinity, Theosophy letter. Yung mga iglesia naman, yung obispo nila, sugong anghel, si Kristo yung tao. Ang kanilang kahihiyan at ang kanilang kapurihan, mga magulang at mga kapatid, nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Puro kapaimbabawan, puro earthly, sanglibutan. Ano ang kanilang kapakinabangan? Apokalipsis 21:8, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Yan po. Yung mga relihiyon at mga iglesia na yan sa impyerno, huwag kayo magagalit. Huling tanong po natin, papaano nga po baga naman tayo makakasunod sa ating paksa? 1:21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano ay pinapayo sa atin ni Apostol Pablo? Sa Pilipos 3:17, mga kapatid, kayo'y mga kaisa na tumulad sa akin, ayon sa mga halimbawa na nakikita ninyo sa akin. Napakaganda. Hindi na tayo dapat pang lumayo. Wala na tayong hahanapin pang magandang ehemplo. Kay Pablo na lang. Siya ang ating gawing magandang ehemplo. Papaano nga? 2 Timoteo 4:6, ano ang magandang ehemplo? Sapagkat ako'y iniaalay na, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nang sulatin niya ito, malapit na siyang pugutan ng ulo. Sumulat na siya kay Timoteo. Ako'y iniaalay na, ang panahon ng pagpanaw ko'y dumating na, ang kanyang kamatayan. 4:7, ano ang susundin natin? Na nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Tumulad tayo kay Apostol Pablo, nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Ano ang ginamit ni Apostol Pablo? Iningatan ko ang aking pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakita ng mata. Iningatan niya ang pananampalataya, ang pagkakilala niya sa Diyos. Sino ang Diyos? 9:5 ng Roma, sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Iningatan niya ang pananampalataya niya sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Kaya naman, hanggang pugutan siya ng ulo, hindi niya itinatwa ang Panginoon. 4:8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran. Ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat din naman ng naghahangad ng kanyang mga pagpapakita. Tanong, mga kapatid at mga magulang, sino-sino ba ang naghahangad ng mga pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo para maging katulad tayo ni Apostol Pablo? Buksan natin ang Galatians 3:26.
sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ayan! 3:27, Galatians din. Paano tayo magiging anak ng Diyos na katulad ni Pablo? Iningatan niya ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Naging anak ng Diyos hanggang kamatayan. Ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo. Ibinihis na si Kristo. 3:28, wala nang Hudyo, Griego man. Walang alipin, walang malaya. Walang lalaki, walang babae. At masasabi natin, wala nang Pilipino, wala nang Inchik, wala nang Amerikano. Tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung tayo ay kay Kristo, tayo nga ang binhi ni Abraham, anak ni Abraham. At kung anak tayo ni Abraham, tagapagmana ayon sa pangako. Anong pangako? Buhay na walang hanggan. Paano tayo? Mga kapatid, naging anak o binhi ni Abraham, binautismuhan tayo kay Kristo. At nang bautismuhan tayo kay Kristo, ibinihis na si Kristo. Kaya nga sinabi ng ating paksa, Pilipos 1:21, para sa akin ang mabuhay ay si Kristo. Na kung liliwanagin lamang, para sa akin, kailangan bihisan ako ng bihis ni Kristo sa pamamagitan ng pagbabautismo kay Kristo. Sino ba ang nakay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Bakit? Romanos 8:1, ngayon ngay wala ng ano pa mang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi na lumalakad sa laman, kundi lumalakad na sa Espiritu. Ang ibig sabihin, sumusunod na sa Espiritu, sa utos, salita ng Panginoong Jesucristo sa 63 ng San Juan, na lipos ng Espiritu, lipos ng buhay. At bakit nga wala ng anong pamanghatol? Aklat ng mga gawa 20:28, Acts of the Apostles, the Church of God, which He purchased with His own blood. Ang Iglesia ng Diyos, binayaran ng kanyang sariling dugo. Binayaran ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Sino ba yung Diyos? Ang Diyos walang laman, walang buto. Paano magkakaroon ng dugo? Ang wika sa aklat ng mga gawa, inihalal kayo ng mga wika nga matatanda sa iglesia, you were elected by God to be overseers to feed the church of God, which He purchased with His own blood. Paano ba nagkaroon ng dugo ang Diyos? Ang Diyos ay walang laman, walang buto. San Juan 4:23 at 24, ang Diyos ay Espiritu. Paano nagkaroon ng dugo? Nagkatawan tao ang berbo. 1:1 ng San Juan at 14. Sa makatwid, sino yung nagkatawan tao? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagkaroon ng dugo na kanyang ipinanglinis sa mga nagsitanggap ng kanyang ebanghelyo at nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga ang wika sa Pilipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng tubig sa ikaluluwalhati ng Panginoon Diyos. Unless you accept Christ as God Himself, you cannot praise God. You cannot glorify God only if you have faith that Christ and the Father are one. As He said in John chapter 10 and the verses 30, I and the Father are one. Amen. At kung tayo nga po ay nasa iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, talaga bang makatitiyak tayo na ibibihis na natin si Kristo
mabubuhay na sa atin ang Panginoong Hesukristo at hindi niya tayo pababayaan. Filipos Kapitulo 4, versikulo 13. Ang lahat ng bagay aking magagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen! Napakaganda po ng ating mga pag-aaral, mga magulang namin at mga kapatid. Niliwanag po sa atin ang Filipos Kapitulo 1, versikulo 21. Sa ganang akin ang wika ni Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit ito ginawang paksa? Sapagkat, mga kapatid, noon pa mang kapanahunan ni Apostol Pablo, nakita niyang marami ng mga kapatiran. Noon pa man, nagsitalikod na sa katotohanan, nagkanikanya ng kanilang mga lakad, ang kanilang mga katapusan nawalan ng kasaysayan. They all become unprofitable sapagkat lumihis sila, umalis sila sa pananampalataya, nangahiwalay sila sa Panginoong Hesukristo. At alam natin hanggang ngayon sa huling araw na ito, kaya bumangon yung mga iglesia ng tao. Si Kristo, tao, yung obispo, anghel. Kaya meron Vicarius Filii Dei. Kahalili daw ng Diyos, kahalili daw ni Kristo. Hindi naman namatay ang Panginoong Hesukristo. Buksan ninyo ang Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, bago siya pumanik sa kaharian niya sa langit. Ang wika ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol na inilagay niya sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, naririto ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Bakit yung ngayon papalitan at sisipain ng Panginoon? Kaya nga po sa iglesia ng Diyos, wala kaming obispong tao. At kami po, nabubuhay kami sa pananampalataya. Bakit kailangan tayong mabuhay sa pananampalataya? Ang wika sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kung hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos, ililigtas ba niya tayo? Tutulungan ba niya tayo? Hindi! Paano tayo tutulungan ng Diyos? Kung ang pinaglilingkuran natin, si Mama Mary, o ngayon, Miss Mother Teresa, bukod kay Kalunsat, kay Lorenzo Ruiz, o kaya sa obispong sugong anghel, matagal nang patay, inihalili yung anak, namatay, ngayon yung apo na. O pagkatapos, diksyonaryo ng Biblia, pagkatapos, nako, kutakot-takot, puro salapi, puro salapian, puro karangalang pangtao ang sinusunod. Ang pinapupurihan, ang niluluwalhati, puro mga bagay ng sanglibutan. Ito po ang itinuro sa atin, mga kapatid. Dito tayo inaanyayahan ng Diyos. Magsama-sama po tayo. Makitulad tayo. Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad tayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Tularan natin ang orihinal na iglesia. Hindi na tayo pwedeng magtayo pa ng iba. Sino man ay hindi pwedeng magtayo ng nakatayo na at walang sino mang pangalan sa silong ng langit. Nasukat nating ikaligtas. Ito nga po, ang tinanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito. Ito nawa ang kanyang ipagpala. Dito tayo magsama-sama, magpabautismo na tayong lahat sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lubog sa tubig. Makatitiyak tayong lahat. Ibibihis natin ang Panginoong Hesukristo. Kung mabuhay tayo kay Kristo at mamatay, na ginaganap natin ang lahat ng mabubuting gawa, ang mga kautusan. Una na nga, ang pangangaral ng Ebanghelyo, tapat ang nangako, bubuhayin niya tayo sa kanyang ikalawang pagparito upang makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan at ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon,
pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito. Ipaabot sa lahat ng ating sariling mga kabyak ng puso, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.